nung kampo, plus nung 16 na lawyer ng Vice Presidente. Malayong-malayo naman daw po doon sa issue ng impeachment mga kababayan Gusto niyo pong marinig? O eto po, i-play ko po yung video mga bossing. Natin ang chairperson ng House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative si Congressman Jervil Luistro. Kong magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Good morning, Doris and And good morning, Doris! Ganda ni Ma'am Beatrix Luistro. Robert, and thank you for having me dito sa Tandem ng Bayan. Ayun, Dali, basahin ko lang yung ni Sir Ed Ong yung comment. Boss MR, congratulations po kay Sara. Pwedeng-pwede na siyang tumakbo bilang Pangulo ng survey firm of the DDS. Yan, basag yung mga nila. Basag yung mga pinapakalat nila na ang lakas-lakas ng mga ini-endorse ni Sara. Di ba? Sa susunod na eleksyon, kung sakali na malulusutan ng Vice Presidente, itong impeachment, baka ganyan lang din po ang gawin nila. pak din si Congresswoman. Alam po namin busy din kayo at Oo may nga. pupuntahan kayong activity, pero unahan na po namin at ma'am, unang-una po sumagot na po ang kampo ng Vice President. Nabasa na po ba ninyo at kumusta po yung sagot ng Vice Presidente? Ayan. Well, apparently for me, it doesn't seem like an answer. No? Ganun din sa akin. Nabasa ko kasi mga bossing. Nabasa ko po kasi, no? Well, Nabasa ko po kasi doon sa ipinost ni Takeru Miyamoto, yung napakahaba po na sagot nila doon sa impeachment ng Vice Presidente. Karamihan, naku, putik naman tong misis ko. Mahinto ko lang Eto na naman. Pakita ko sa inyo yung message ng misis ko. Hinayo pa, kala mo, ang daming pera namin may na-post. May na-post. Ayan. Ang sabi, bilhin mo to, corner, brand new, open, below, high ceiling, antipolo, up. Kapag kaho yung mga ganyan, sasabihin ko sa kanya, hindi naman tayo nakatira sa Pilipinas, nag-iipong ka ng nag-iipong ka ng mga kung ano-anong mga lupa dyan. Pero, sabihin ko, walang pambili. No? Jordan G. Minsan magugulat na lang ako, kalagitnaan ng vlog. Biglang eto. Kalagitnaan ng vlog, biglang magme-message. Bilin mo to, nakasulat dito, 7 room. Sabi ko, basahin ko corner, brand new, open, below, high ceiling, 300 square meters, floor area, 214, 7 room, 5 main bedroom at 2 maids room, 6 na toilet. Ilan lang kami, 4 lang kami. No? 5 AC split, 10 minutes, 25 million cash or bank financing. Ang dali. Ayoko. Ang ganda. Pero ang ganda, Diyos ko, ang laki ng 25 million. Akala nung misis ko, madami kaming pera. Akala hindi kami nag-iikahos. Ma'am Janelle Vanderhurst. Tuloy po. Ma'am Jervil Luistro. I was reading the answer. It looks like a motion to dismiss. No? At maliwanag sa ating... Ganun na naman. Naalala nyo mga bossing? Yung impeachment ng 2025, ganun lang. Gusto din ipa-dismiss. Ayaw nila na sumagot. Wala siguro silang pang depensa mga kababayan. Kaya umaasa sila doon sa mahinto at hindi na sila pasagutin. Tapos kapag kakatapos na-dismiss na or na-archive na, sasabihin ng Vice Presidente, ay inip nga po kami. Gusto po namin yan sagot Kaso hininto po. Parang hindi sila yung nagpapahinto. Dinadaan na naman sa teknikalidad kasi yun ang style po nila. Yun. No? Dadali sila sa teknikalidad. Takot silang sumagot. Paano mo ba naman sasagutin yung impeachment? No? Kung mismo tayong lahat napanood natin
yung video ng ating Vice Presidente na nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kung sila nga ho, hindi ma-explain doon sa NBI eh. Oh. Dahil ako ho, naniniwala kung talagang meron silang dahilan at meron silang depensa para dyan, matagal na ho, dati pa ho, mga kababayan. Kaso meron? Wala. Kasi kung gusto nila na maabsuelto at kampihan ho sila ng taong bayan, ito yung tamang platform, social media, o kaya yung mga pa-interview at pa-presscon. Para kampihan sila ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Janelle Van der Herst, have you any idea how much yung talent fee ng 16 attorney ni Sara Duterte? Hindi ko ho alam. No? Yung lawyer ko, yan si Attorney Panela. Shout out po sa inyo, Attorney Panela. Sa akin, kapag kayong mga acceptance fee, yung mga, sige, tatanggapin, ganyan yan eh. No, kunyari, may kakasuhan ka. Mark, inalam ko na, binasa ko at nagkausap na din tayo kung ano yung sitwasyon. Sige, no, okay, ituloy yung kaso. Ang acceptance fee ko dyan is 200,000, 300,000, go tayo dyan, ganyan, para gumo. So yun, mga mabibigat na mga lawyer ho yun, mga kababayan eh. Malalaking mga lawyer po yun, may nakita ko, fortune. Baka hindi po tapos impeachment ang pag-uusapan. Baka hindi po bababa sa 1 million ang acceptance fee ng mga ganyan, no? No, hindi lang po ako sigurado. Pero doon sa kalidad ng mga lawyer at kung sino yung kliyente at kung ano yung haharapin ng kliyente, malabo po ang 1 million dyan. Baka 1 million pinakamababa bawat isang lawyer. Rules of impeachment ng House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading dito sa impeachment proceeding, no? Okay. At least if I base it on the allegations contained in the answer, hindi siya responsive dun sa grounds, dun sa offenses alleged in the impeachment complaint. Saan naman? Sa iba na naman. Sasabihin na naman, 2 impeachment kasi yung pumasok ngayong taon. Ganun na naman? Ba yan? Nakakahiya maging DDS kung ganyan lang ha. Tapos yung mga DDS po, walang magamit para maipagtanggol man lang ang Vice Presidente. In effect, parang hindi sumagot. Aha. And instead, they are questioning the proceeding before the Justice Committee in support of their intention to dismiss the impeachment complaint, no? At least, from my perspective as a lawyer, that's how I see the answer of the Vice President. Opo. Kung ang binabanggit po kasi ng kampo ng Vice President, kasi from the beginning naman daw po, Oo. hindi rin naman daw po malinaw yung mga Yan. detalyadong Sandali! Putik na yan. Anong hindi malinaw? Yun pa nga lang pong mga naganap sa Kongreso. Kaya madaming Pilipino yung mga nagsasabi na kailangan matuloy yung impeachment di ba? Yaman, Cameron. Okay. Di ba? Doon pa lang po mga kababayan malinaw na galing sa opisina ng Vice Presidente, ipinasa nila yung mga Mary Grace Piatos na mga resibo sa COA. At tapos nakipag-usap ang Kongreso sa COA na makita, yun. Tapos inimbestigahan nila. Doon nga nakita yung mga Mary Grace Piatos. Yung pagbabanta sa buhay. Di ba? Yung pagbabanta sa buhay mga kababayan, ng Vice Presidente. Sa Presidente. Tayong lahat yun. Ang linaw-linaw. Mga bossing. Yung bribery, may tao na talagang naninindigan na siya ay binigyan ng 25 to 50,000 pesos buwan-buwan. Sana all. Di ba? Yan pa nga lang kung yan meron ng mga pabigay-bigay, what more yung mga vlogger. Di ba? Ako, sasabihin nyo, bayaran ako. Sasabihin nyo, binibigyan ako. Ano yung bibigay? Bibigyan ako, magkano? Magkano siya sabi? 5,000 o kung yung ibinibintang 5,000. Putik na yan. Pang toothpick lang dito huyo sa Cayman Islands, mga kababayan.
mas maniniwala ka na may bigayan doon sa mga DDS. Di ho ba? Stasyon. Hindi natumbok. Oo, wala din naman natumbok. Kaya paano sila sasagot ng punto por punto kung hindi naman daw malinaw yung mga ibinabato laban sa Vice President? Ha? Of course, we beg to disagree to that, no? Na saksihan ng sambayan ng Pilipino ang Yep. ating naging deliberasyon. Yes! Una ay sa sufficiency in form. Pero ako ho, mga kababayan, tingin ko kayo din po, no? Napansin nyo na dumating na si Tato! Oh, Tato! Putek na yan, ha? Dapat may pamakdo ka sa akin. Kada dumadating ka, ibang klase yung shoutout mo. Hindi. Tayo hong lahat, mga kababayan, nasaksihan po natin. Di ba? Namimiss ko ho, personal, mga bossing. Yun pong yung mga quadcom. Yung mga pagpapaimbestiga, yung mga pagpapatawag sa mga tao, no? Para malaman ang katotohanan at para ipaalam sa publiko, nakakamiss yun. No, nung panahon na ang speaker ho ay si Martin Romualdez, tuwan-tuwa ang taong bayan. Yung dating mga teleserye po na pinapanood nila, ay sabi nila, mas okay na sa akin manood ng Quadcom serye. Di ba, Madbel Kinjo? Ako nagpupuyat ho ako para panoorin ho yun, mga kababayan. Sabi ni The Survivor, iba naman din yung arrive mo kapag ka may shoutout ka. 3 beses, 4 na beses, 7 beses na shoutout na Nanay Survivor. Di ba? Iinggit ka pa. Alaga. Pangalawa ay sa sufficiency in substance. And apparently, maliwanag yung grounds na inilatag ng ating mga complainants doon. Yep. That is why we are giving opportunity to the Vice President, our respondent, to respond dun sa mga offenses at sa mga grounds na incorporate dun sa dalawang complaints, no? Ngayon, considering that the answer is not responsive to the complaint, it appears like unrebutted yung mga allegations ng complainant. Kumbaga, Pero ganyan na lang ho ulit yun. Sabi nga po ni Ariel Salinga, dadaanin na naman nila sa teknikalidad. Para mapahinto yung impeachment na yun. Sagutin. Para meron tayong kapal ng muka, no? Na ipakita sa mamamayang Pilipino na hindi ako karapat dapat i-impeach, sagutin yung mga aligasyon at mga issue. Simulan sa confidential funds, sa bribery. Isunod yung, may tumatawag. Isunod yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sandali lang ho. Good morning. This is Mark. How are you today? Hi, ma'am. Yep. Yes, ma'am. So I'm planning to pay that like before the. Yeah, go ahead, ma'am. Oh, okay. Okay, sure. Got that. I'll do that this week. And then can I collect it on Monday? Yes, is it? Oh, okay. All right. So I'll do it today. Okay. Okay. All right, ma'am. I'll be there. All right. Thank you very much. Yep, sure. All right. Thank you very much. Yep. Bye-bye. Yun. Nakita nyo? Yung misis ko sabi, bibiling bahay. Tapos sabi, humihingi ka ng bank reference. Kailangan mo bayaran yung credit card mo. Di ba bayaran? Tingnan nyo, ang dami utang ko. May utang pa. Again, tuloy. since hindi sinagot directly, it is as if tinanggap yung allegations na ito and
we will be perceiving this as general denial ng mga allegations doon sa complaint, no? We respect the opinion of the camp of the Vice President, but of course, we've been very cautious in the compliance to our rules, and the members voted, and we have to understand that in matters of sufficiency of form and substance, Tsaka yung sinasabi ng mga DDS, nakakaunti na lang at wala nang pipirma at tinatakot yung mga kongreso na pipirma daw po doon sa impeachment ng vice-presidente, mga kababayan, no? Parang walang katotohanan. Kasi ang nakikita ko ho, mga bossing, parehas na mga tao, parehas ng mga isinusulong, parehas ng reklamo, ibig sabihin, walang babaklas dyan. At yan nga ang sinasabi, lalagpas pa din po sa 1/3 ang pipirma po sa impeachment ng vice-presidente. At isa sa kinatatakot nila, mga bossing, ay yan nga ho. Alin? Yung maipasa sa Kongreso at umakyat sa Senado at kaharapin ni Tito Soto at ano po, malamang sa alamang ho, mga bossing, forthwith ang mangyayari po dyan. Hindi naman kagaya si Tito Soto ni dating Senate President Chis Escudero